Nararamdaman mo ba? Hindi kayo pinapansin. Hindi. Kasama sa disco day. Bakit ka lang naman? Paghugas, paglilinis, para sa mga babae lang yan. Di ka magtrabaho. Alagaan mo lang mga anak mo. Ilang role play. At ikaw, kilala mo ba ang Hupik? Chris Jr. Nang naroon siya, napansin niya kung gaano kaaktibo ang mga kababaihan sa simbahan. Hindi lang sila basta tumutulong. Nakikita niya na magkakayahan ang mga waian sa ating simbahan. Doon niya naisip, bakit hindi ganito ang mga kababaihan sa atin? Pagdating niya sa Pilipinas, nagtanto siya. Dapat bigyan ng desisyon ang mga kababaihan sa Pilipina Independente. Hindi lamang tumutulong sila, dapat kailangan may busis sila. Kaya, noong April 1956, nagtipon siya ng mga 26 na kababaihan mula sa iba't ibang lugar. Ipinakita niya kung paano kumikilos ang mga kababaihan sa ibang simbahan. Doon nagsimula ang pagbabago. Na-inspire ang mga kababaihan. Nagdesisyon silang bumuo ng organisasyon at maghalal ng mga leader. Isa sa kanila si Antonia Rubio. Oo, si Antonia Rubio ang unang Pangulo ng Women Auxiliary. Diyan nagsimula ang kanilang samahan. Pero hindi madaling sa kanila ang lahat dahil sa edad, kalusugan at karunungan. Hindi madali sa kanila ang Hindi. At nilinaw kung ano ang papel ng mga kababaihan at paano sila kikilos bilang isang organisasyon. Nahalal si Ila Cabrisa bilang pambansang Pangulo. Mas maging matatag ang kanilang samahan. Mga kababaihan na hindi sila auxiliary lamang. Hindi sila taga-suporta lamang. Bahagi sila ng simbahan. Kaya binago ang pangalan ng organisasyon, naging Women of Philippine Independent
ng Sa 7 taon. Ngunit sa ilalim ng vela ng pagbaba at panalangin ay may alam ng Espiritu ng nahulog ay kapatid. sapagkat ang Panginoon ay hindi lamang nananahan sa loob ng templo. Siya ay nasa gitna ng mga nagdarahop at naghahanap ng katarungan sa mundo. Tulad ng mga matatapat na babae sa kasulatan na hindi natakot. Ang hupig ay tinawag upang ang tanikala ng dusa ay malagot. Hindi na lamang tayo mga ginang sa isang payapang samahan, kundi mga saksi ni Kristo sa gitna ng mga nangangailangan. Ating ipagdiwang ang bawat munting hakbang at tagumpay. Ang pagkakaisa ng bawat parokya na nagbibigay ng buhay. Sa bawat tinig na narinig, sa bawat proyektong naitatag, ang kapangyarihan ng kababaihan ay unti-unting namumukadkad. Ang ating munting panalo ay binhi ng malaking pagbabago. Isang patunay na ang pananampalataya ay may bunga at totoo. Wala na ang panahong ang pananampalataya ay pansarili lamang. Ang tunay na pagsamba ay ang paglingap sa mga ligaw at kulang. Mula sa pag-aayos ng bulaklak sa paanan ng mga imahen, kayo'y lumabas upang ang tinig ng mga inapi ay dinggin. Hindi na lamang tagasilbi sa mga piging ng parokya, kundi mga katuwang sa pagpapalaganap ng tunay na laya. Sa dumarating na bukas na ating ipinapanalangin at ginagawa, ang hupig ay hindi na muling mananatiling nakapikit. Marunong nang magpahayag. May tapang sa pag-iit. Laban sa anumang kawalan ng katarungan, sa masa ay nagpapasalanta. Sapagkat ang simbahang malaya ay buhay at patotoo. Na ang kanyang mga kawangis ay magkatuwang sa pag-ibig ni Kristo. Mag-isa sa laban ng mga dukha at ng masang pinagsasamantalahan. Dalhin ang liwanag ng Ebanghelyo sa mga laylayan at madidilim na lansangan mula sa pagiging katuwang sa gilid. Kayo na ang tanglaw sa kalagitnaan. Sa 70 taon ng biyaya, kayo'y nagkakapit-bisig sa paggawa. Pagpupugay. Bisig at kanina, ang hindi na pag-asa. Naglilingkod sa Diyos, nagmamahal sa bayan, katuwang sa pagsulong ng katulungan. Sa iyong 70 taon. Tagumpay! Hindi naging madali ang lahat. Pero patuloy silang lumaban at nanatili. Hanggang ngayon, Nabasa ka? Ang misyon. Ang palakasin ang mga kababaihan at ang kanilang papel sa simbahan at sa lipunan.
job. Decent job for all. Fullness of life. Gender equality. Decent job. Job God's creation. Job and Peace. Job and justice. Nabali. Always of love. Babae ako. Babae lang. Hindi babae lang. Obedience. Ang mas matimbang. Commitment. Sa pag-ibig ng ating mga Land for the tiller. ang pagiging masunurin at kimi dahil sa ito'y tambak ng nakararami o ang pagbaligwas sa nakagawian kapalit ng bilang. Ang mahalaga ay ang patuloy na pagtugon sa misyong nakaraan para sa kababaihan ng maging katuwang ni Jesus para sa buhay na kasiya-siya at makatarungan. Ngayon, ang mga kababaihan ay hindi na lang nagatulog. Sila ay lumabas at naging bahagi ng mas malawa na sila na ang mga leader, tagapagsalita at tagapagtanggol ng iba. Her story. Sa patuloy na pagkikibaka ng mga kababaihan, nagbago din ang patuloy ng patuloy. Ang kababaihan ay hindi lang basta sumasabay sa ato. Perseverance. Obedience. Protect God's Sila'y creation. kumilos, nagsalita, at lumaban ng may dahilan upang Commitment. makamit ang respeto Land at for the tamang table. pagkilala sa kanilang Babae kakayahan. ako. Di, babae lang. Ang Wisdom. moving ay And patuloy mercy. na kikilos at para sa tunay na pagkakapantay-pantay. Tuloy ang kababaihang moving sa pagpapalaya ng kanyang sarili at ng buong sanglilikha. Prodeo et Patria. Sabi natin. Sakto yun.